muli pa niyang inulit ang sinabi kanina. Hindi na lang namin pinansin pa ang matanda. Sa pagsakay namin sa bus, hetong matanda ay tumabi sa amin. Hindi namin kinakausap ang aling yon. Hindi rin namin ito tinitingnan. Sa paglipas pa ng ilang minuto ay napuno na ang bus, saka nagsimulang umandar. Sa kalagitnaan ng biyahe namin noon ay biglang sumama ang pakiramdam ni Leia. Mahal, yung tiyan ko sumasakit. Naninigas yung bandang puson ko at sumasakit rin pati yung ulo ko ngayon. Sa puntong yon ay hinahaplos ko ang tiyan ng aking asawa. Hanggang sa napatitig ako kay Leia at nakita ko rin ang matandang manggagamot. Napapansin ko na parang nababalisa ang matanda at may kung anong tinitingnan sa labas. Maya-maya pa ay sinabihan kami ng albularyo. Mabuti pa ay takpan mo na ang tiyan ng asawa mo. Sinusundan tayo ng aswang. Sinasabi ko naman sa inyo eh. Hindi kayo nakikinig. Hindi na ako nakapagsalita pa. Nang oras na yon ay napatitig ako sa bintana. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nakita ko na may malapaniking nilalang ang lumilipad. Saka parang sumasabay sa bus. Napansin ko na parang katawan ng babae yon at kalahati lang. Sige na, takpan mo na. Huwag mo nang hintaying makalapit pa ang manananggal. Natatarantang sigaw pa ng matanda sa amin. Sa takot namin ni Leia ay sumunod kami sa matanda. Hindi nagtagal ay nagkagulo ang mga tao sa bus. Nakita rin kasi nila ang manananggal. Hindi na lang sana pinasakay ang buntis na yan at baka madisgrasya pa ang bata. Sigawan pa ng mga pasahero. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na putok ng gulong. Napakamalas at doon pa sa bahaging walang gaanong kabahayan. Hanggang sa tumirik na nga ang bus. Hetong driver sa konduktor naman ay walang nagawa kundi ayusin yon. Napapamura sila sa pagbaba nila. Nang oras na yun kasi ay kitang-kita nila ang manananggal na pilit na dumidikit sa dingding ng bus. May manananggal! Huwag kayong lalabas! Sigaw pa ng driver sa amin. Napatitig ako sa bintana at kitang-kita ko ang manananggal sa labas. Hetong manananggal kasi ay nakasilip sa amin. Nang oras na yon ay niyakap ko na si Leia. Yan ay para hindi niya makita ang manananggal. Huwag kang aalis sa tabi.